Hello guys, good morning and welcome to my channel. So ito, nagkakape ako ngayon. So kung mapapansin nyo dito sa kabilang side, meron ng bagong plant truck na naman dyan. Kasi yung mga 2 days ago, may dito may nakita kami ahas. So buti na lang di pa ako nakakapasok ng greenhouse nung umaga. Kasi nagtaka ako doon sa pusa namin kung bakit siya sumisilip-silip doon sa ilalim. So, yung pala may ahas pala sa loob. So, buti na lang nakita agad namin. Kasi kung hindi, nakapasok ako doon sa greenhouse. Tapos ito rin, naglagay din ako ng table. Yan. Dito ko na lang. Doon banda ko nakita guys, doon sa sulok. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok yung ahas. Kasi may net na to. Tapos ito pala guys, yan. Nilagay ko dyan kasi dyan sa pwesto na yan, may morning sun pa dyan. So, dyan ko na lang siya nilagay. Siguro yung morning sun niya dyan mga 1 hour. So, pwede na yun sa kanya. Kasi hindi pa masyadong dapat mabugbog dahil bago pa lang. So, yan. Ito yung tsura nila dyan. Yan. Medyo naka-elevate para nakikita ko kung ano yung meron sa ilalim. So, dito ko nakita yung ahas, guys. Dyan sa may sulok dyan. Sa likod ng alocasia ba yan? Tapos ito yan, may mga propagation ako ngayon. Yan, bala ko mag-propagate ngayon ng mga ibang plants ko kasi para wala lang magawa. Para lang maparami ko sila. Kasi natatakot ako ngayon medyo mainit. Iba natutuyo. So, naisip ko mag-propagate para meron akong spare ako. So, dito, yan, okay naman. Mga green na sila, guys. Yan, si Black Swan tumataba na. Araw-araw yan may dilig sa akin. Si Monroe yan. Matibay pala rin si Monroe. Nilagay ko dyan sa terracotta pot kasi nga inisip ko baka pag sa plastic ma-overwater ko. Pero yun, okay naman siya dyan. Halos everyday din may dilig. And ito si Horizon. Yan, may ugat na rin yan. Yung mga ganyang varieties, matagal sila mag-ugat pala. Kaya tinatanim ko na lang sila. And then, Alba Beauty yan. So, medyo madadagdagan yung plants ko. Kaya, parang gusto ko pa ulit umorder ng, plant truck. So, yan. Dito, walang problema dito. Mga sanay na to sa, afternoon sun. Morning to afternoon sun. Yan naman, si Lovely Rose. Hybrid Lovely Rose pala yun. Tapos itong aking mga propagation na yan, parang gusto kong gupitin ulit. Kasi mahaba na sila. Mas maganda kasi na medyo compact sila dun sa bowl nila. So baka maghanap pa ulit ako ng bowl, tapos talim ko ulit sila dun. Yan, sila sa umaga. Ano na to guys, yung mga 7 o'clock. Yan, si Rubidona. Kaya nga nung nakita ko yung ahas guys, parang natakot ako pumasok sa greenhouse. Parang isang araw yata akong hindi pumasok. Kasi nga natakot ako. Wala, mayroon picture sana ako kaso hindi ko na makita kung saan cellphone ko ba yun na i-capture yung picture niya. Malaki din yung ahas guys, nakatakot. Yan, yung mga... Tapos dito, habang nagdidilig ako, napansin ko dyan kasi yung missing you ko. Nakita ko na parang iba yung topping, so nagduda ako. Yung pala, nasagi siya ng asawa ko kasi yung asawa ko nagtanim naman ng ba tawag dyan, lemongrass. Tinanim niya sa sulok, nasagi niya itong mga halaman ko rito. Tapos itong missing you, parang sabi ko kakaiba itsura. Kaya ikakat ko na lang siya. Yan. Kasi tignan nyo, pangit na rin yung tubo niya. Tapos, maputla siya. Malaki pa naman tong na to, yung head niya. Pero ito, habang tinitingnan ko siya, mayroon palang yung stem niya, nag-rot kasi may parang kinakain ng insekto.
Kaya tininisan ko pa yan siya. Kaya pala yung mga nakaraan, parang may mga naglalagas na dahon siya. Kaya nagduda ako. Yun pala meron nga talaga. Tapos ito, isasabay ko na rin sapagkat si RZ, kasi nga may baby siya doon. So, naisip ko kung kunin ko itong mga mature na stem, tapos i-replant ko sa isang mas malaking paso para makapagparami tayo. Tapos pag kinakat ko, maganda lang kasi yung forma nito. Kaya yung pag kinat ko siya, hindi halatang pugutan siya. Ayun o, so, ginugupit ko close dun sa halaman. Yan. So, kumbaga pag kinat mo, hindi rin siya halata na nakat kasi nakadikit sa paso yung stem niya. Ayoko kasi guys mag-cut nung mga masyado mahahaba, tapos mag-iiwan na mahabang stem kasi parang ang awkward na tingnan. Ito, medyo dikit pa yung stem niya dun sa pot, kaya hindi halata. Lalo na pag lumaki na yung mga babies dyan. Kaya lang ito, habang chinecheck ko, may mga nakita rin ako mga mealybugs, mga aphids. So, dapat yata magdilig ulit ako dito nung... Meron kasi akong ginagamit na pang... Alam niyo yung panligo sa sa mga manok, yung pampatay ng mga insekto. Yun yung ginagamit ko. Nilalagyan ko yun sa tubig ko pandilig. So, effective naman siya. So, baka ito ganun din gawin ko. Kasi wala naman doon sa pati, nasa stem. So, sabihin, umaakyat sila. Ayan o. Yan. So, siguro ilan to? Para mga 5 rin to nakuha ko. 5 or 6 na heads. Ayan. Meron usually na nakakapit doon sa ugat. Kaya halos yung ugat tinanggal ko na yung mga aerial roots. Kasi doon nakakapit yung mga mealybugs. Yan. So, ito pang isa, meron din dyan. Yan, kinakamay ko na lang guys. Tapos, diretso ko na yan, itatanim ko na kaya mga after siguro 2 days. I-air dry ko lang. Ano na to guys, hapon na to. Nung sinushoot ko, so, kasi magdidilig ako pag hapon, so, naisip ko i-cut na sila. So, diniligan ko to 2 days ago ngayon. Saka ko siya ginupit. Para hindi naman dehydrated yung halaman. Mahirap kasi pag ginupit mo, tapos uhaw pa yung plants. Para mabilis na rin siya mag-ugat. Kasi may energy pa siya. Yan, so ilan yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 yata ito. Yan, halos nandun sa sa ugat yung, tsaka sa stem yung mga insekto. Hindi ko na rin siya ginamitan ng ng cinnamon kasi mabilis naman ito mabuhay si RZ. So, ito, ayan na sila. So, 2, 4, 6. Meron akong 6 na hindi ko alam kung maniniwala kayo. Nakuha ko lang to parang 1 head lang na may maliit na baby. Tapos, freebie pa siya. So, ngayon, mayroon ako 6 na for propagation. Plus, itong mga maliliit na to. Yan yung Choco Moonstone ko na sobrang dehydrated kasi yung stem pala niya ay nag-stem rot na kaya hindi pa siya tumataba. Tapos, yung isa, hindi ko alam kung anong ID nun. So, propagate ko na rin siya. Tapos pala, ito pala guys, yung jinjuhe ko na kinat ko to sana kasi nga nagkaroon din to ng insekto sa taas. Nung nasa taas pa ako. So, ngayon, na-sunburn naman siya. So, hindi ko alam kung buhay pa to. So, wala. Pag hindi na buhay, wala. Bibili na lang. Yan. Tapos, titignan ko na lang tong RZ ko kung baka mamaya meron pa rin siya insekto. Yan. Tapos, continue lang ako ng magdilig. Kasi parang ngayon, masipag ako magdilig. Di katulad last year. So, ito dito nakalagay yung aking purple card na may konting sunburn. Kasi ko to ng hindi ko siya nadiligan. So, kinabukasan nakita ko na lang may sunburn na pala siya. Kasi nga, akala ko medyo pa yung soil niya. Yung pala to yung tiyo na rin. So, yan si Alba Beauty.
And din si Alba Beauty, every time na matutuyo yung soil mix, dinidiligan ko na yan. So far naman, ngayong summer, mas, hindi masyado mainit. Kayang-kaya pa naman nila. Hindi kagaya ng mga nakaraang taon, sobrang init. Parang yung summer ngayon, guys, parang naalala ko yung summer noong 2020. Ganito yung summer namin. Kasi mainit ang panahon, pero may hangin siya kahit tanghali. Tapos kasi after nun na, sobrang init na eh. Yan, ito yung aking super balm. Medyo nakaka-recover na siya. Yan, ganyan lang. Pagka medyo basa pa yung soil, dinidiligan ko na rin siya, pero binabasa ko na lang din yung ibabaw. Kahit minamoist ko na lang, para lang mapanatili na medyo moist yung lupa nila. So, it works pala, pagka ganun. Dati kasi akala ko pagka nagdilig ka, kailangan patutuyuin mo muna bago mo diligan ulit. So, pero ngayon, napansin ko, kahit medyo patuyo pa lang yung soil mix, basta ganito mainit ang panahon, pwede mo silang diligan. Sa area ko, guys, hindi ako sure sa area nyo, pero sa akin ganun yung aking na-obserbahan. Yan, so, ito si cheesecake naman, yan, medyo matagal pa yan bago maghingi ng tubig. So, hanggat hindi pa malambot yung dahon, hindi ko siya dinidiligan. So, pero yung mga plants na medyo payat, na yung mga bagong dating na may ugat na pero payat pa rin sila, yun, almost every day or every time na to, yun na yung soil mix, yun, dun ko sila dinidiligan. Lalo na pag naka-terracotta pot, kasi mas mabilis matuyo ang nasa terracotta pot eh. Yan si cheesecake. Matibay naman yan kahit summer. So ngayon, guys, ang dami kong parang gustong sa akin, mga plants na dapat ikakat ko. Tulad nitong si Darling Sunshine tsaka si Hakuhu, parang gusto ko silang iripat. Kasi parang palabas na sila ng pot nila. Gusto ko si Hakuhu yung medyo sila compact, yung dikit-dikit. Ayoko nang lumalaylay. So, baka ikat ko rin na lang yan. Ang hirap lang kasi pag naubos yung soil mix ko, order pa ako. So, mag-aantay pa ako ng ilang araw. Hindi naman ako maka-order ng isang maramihan kasi mahal din yung shipping fee. So, yan yung mga echeverias. Minamoist ko na lang sila para lang medyo basa yung soil mix pa rin nila. Kasi naman, hindi naman masyado mahilig sa tubig yung mga yan. So, dito, ganun din. So, dito naman sa kabila, yan, yung bago mga tanim ko dyan. Kasi may morning sun dyan. So, dyan sila. Tapos ito yung Hakuhu na galing doon sa isang pot. Yan, may konti ugat na rin yata ito. Yan, si Amazing Grace. To guys, na nakaraan umulan, medyo na moist yung soil nila. So, hindi ko alam kung anong nangyari, pero okay naman. Tapos ito si Super Balm na naglalagas pa siya. So, baka nag-a-adjust pa yan siya sa lugar niya. Tapos ito mga to, yan, medyo may nagmamashi. Si Albaikan ba yan? Yan, pagka ganyan, kagaya niya ng Krasula, binabasa ko na siya agad. May nagbashi dyan, pero okay lang. Parang ngayon tinititigan ko to si Albaikan, parang hindi ko gusto yung forma. Nung sa live, parang nagustuhan ko yung form niya. Dito ngayon, parang hindi ko bet. Yan. May mga nagmamashi, pero tingnan natin kung mabuhay pa to. Same dun sa isang variegated na nakuha ko. Kalimutan ko yung pangalan. Ito mga to, okay lang yan sila. Ganon din yung si String of Hearts. Pag natuyo na, saka ko lang nilidiligan. Kasi may net na yan dyan, guys. Yung nakaraan kasi walang net, parang nahirapan sila. Parang natutuyuan. So, yung stem niya parang nasisira. Kaya nilagyan ko ng net. Para lang maprotektado na sila ngayon summer. Kaya lang ang problema ko si Burritos tsaka si Donkey's Tail. Parang nagsistretch sila sa pwesto niya.
Kaya, hindi ko alam kasi pagka naman naka full sun, naglalaga siya. Pag naman nasa shaded area, nagsistretch. So, hindi ko alam kung ano ko siya ilalagay. So, yan guys, medyo na-moist na yung mga pots nila. Yan si Akuho, hiwa-hiwalay na yung mga mukha nila. Di mo na alam saan papunta. Tapos ito, yan. Di ba ang laki niya? Si Missing You. So, yan. Itatanim natin yan. So, ganda pa naman yan. Laki-laki niya. So, yun muna guys for today's vlog. Thank you sa panonood. Hanggang sa susunod ulit. Thank you. Bye!